Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Bakit mo ba ako ginaganito? Dahil ba sa haliparot na babae na yan? Ano bang pinakain sa'yo ng babaeng yan? Nasisiraan ka na naman ng ulo. Pati si Elise dinadamay mo. Sabi nang hindi ko siya kabit. Huwag mo akong pinaglololoko. Sigurado akong kabit mo yung impacta na yan. Sinira mong magandang relasyon natin. Tigilan mo ako. Tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ko siya kabit. Huwag ka nga makulit. Bakit? Sasaktan mo ako? Sige, gawin mo. Diyan ka naman magaling, hindi ba? Ang saktan ako ng paulit-ulit. Excuse me, Sir Beamboy. Parang hindi naman yata magandang tapak-tapakan ng asawa mo ang pagkatao ko. Tumatabla rin ako. Naku Elise, pasensya ka na sa Ma'am Trina mo ha. Binibigyan niya kasi ng kahulugan ng mga ipinapakita ko sa'yo. Alam nyo, wag na kayong magsinungaling. Mas mabuting palayasin ng babaeng yan dahil masisira lang ang pagsasama natin. Tumigil ka, Trina. Walang aalis sa pamamahay na ito. Kasambahay natin siya at kailangan niya ng trabaho. Kaya sana, palawakin mo yung utak mo. Tandaan mo, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa akin, hindi kayo magiging masaya. Hindi ko makakalimutan ang tagpong yon. Minsan ko nang winasak ang sarili ko para sa mga taong walang ginawa, kundi saktan at alipustahin ako. Lalo ng asawa at ng malanding kasambahay. Kahit na pagbalik-balik na rin ko man ang mundo ay wala akong magawa, kundi tanggapin na lang ang katotohanan na wala na talaga kaming pag-asa na maayos pa ang binuo naming relasyon. Ako po si Trina. 36 anyos na ako sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyong lahat ay karanasan ko noong 23 anyos pa lamang ako. Nagkakilala kami ni Beamboy sa aking pinapasukang trabaho. Sales lady kasi ako sa isang malaki at sikat na kumpanya. Hindi ko siya type noon dahil masyado siyang mahilig mag-entertain ng mga babae. Gwapo naman si Beamboy, mabait at marespeto. Gayunpaman, hindi yun naging hadlang para magkalapit kaming dalawa. Hindi ko rin akalain na sa maikling panahon ay magiging magkasintahan kami dahil sa mga pasimpleng biro niya sa akin. Tumigil ka na kaya sa trabaho mong ito, mahal. May ipon na ako. Pwede na tayong magsimula. Hindi kasi ganun kadali yon, mahal. May mga bagay pa akong gustong gawin sa buhay ko. Gusto ko munang bumili ng sarili kong house and lot. Pwede naman tayong bumili ah. Magtatrabaho ako at ibibigay ko ang lahat ng pangarap mo. Oo, alam kong kaya mong ibigay ang mga gusto ko. Pero hindi naman kailangan na tumigil ako sa trabaho ko, di ba? Kailangan ko rin ito para may sarili akong pera. Hindi kasi ako sanay na umaasa lang sa iba o sa kahit sino pa eh. Pinabibilib mo ako ng gusto, mahal. Talagang maabilidad ka. Kaya dyan kita nagustuhan eh. Oo na, wag mo na akong bulahin. May trabaho pa ako, baka makita ka pa ng boss ko dito. Sige, basta ipangako mong magsasama na tayo ngayon sa iisang bubong. Oo, sige na, umalis ka na. Baka mamaya mapagalitan ka ng boss ko, pati ako madamay. Labis akong nahulog sa panunuyo sa akin ni Beamboy. Kaya kahit wala pa sa plano ko ang mag-asawa, ay nagsama na kami sa iisang bubong. Hinahatid niya ako sa trabaho ko bago siya pumasok sa kanyang trabaho. Kalauna na-promote siya bilang manager ng kanyang kumpanya na pinapasukan. Sobrang saya namin nang maging maganda ang daloy ng pera sa aming dalawa. Nakita ko ang kanyang pag-aalaga at pagmamahal sa akin. Natupad din ang aming matagal nang pinapangarap na bahay at lupa. Kaya naman pumayag na rin ako sa gusto ni Beamboy na ipakilala ko sa kanyang tatay, si Mang Dentoy. Mahal, kinakabahan ako. Mukhang hindi ako magugustuhan ng tatay mo. Ano kaya kung sa ibang araw na lang? Relax ka lang, mahal. Mabait ang tatay ko at sigurado kong magugustuhan ka niya. Hindi siya katulad ng inaakala mo. Eh paano kung hindi? Paano nang kasal natin? Gusto kong matuloy ang kasal natin at alam mong mahal kita. Magustuhan ka man niya o hindi, wala siya magagawa kung itutuloy pa rin natin ang kasal. Tsaka tayo ang magsasama, hindi kayo. Kaya huwag ka matakot. Pwede ba yun? Eh alam mo naman na kailangan ng magulang sa kasal. Eh di palalabasin nating wala na akong magulang para matuloy lang ang kasal natin. Hay, ewan ko sa'yo. Sira ka talaga. Puro ka ganyan eh. Nakita mo na ngang kinakabahan yung tao eh. Huwag kang kabahan, mahal. Nandito ako sa tabi mo. Hinding-hindi kita pababayaan. At pinapangako ko sa'yo, matatanggap ka ni tatay. Mabait siya, kaya alam kong tatanggapin ka niya.
Basta kapag hindi maganda ang naging trato sa akin ng tatay mo, uuwi ako ha. Hindi yan. Pangako ko sa'yo, mabait ang tatay ko. Hintayin na lamang natin siya rito. Naliligo pa raw kasi, sabi ni Manang LV. Kabado ko sa mga oras na yun. Matyaga naming hinintay ang tatay ni Bimboy na abala sa paliligo. Naisip ko kung paano ko babatiin si Mang Dentoy dahil ang balita ko ay sobrang sama raw ng ugali ng tatay ni Bimboy at may pagkababaero rin daw umano. Kagaya nga ng inaasahan ko ay halos abutin kami ng 1 oras sa paghihintay. Bago namin nakaharap ang tatay ni Bimboy, hindi nga ako nagkamali ng hinala dahil ramdam ko talagang hindi ako gusto ng tatay niya dahil matalim na titig ang pinukol ng tatay ni Bimboy sa akin. Gayunpaman, kailangan kong maging magalang at rumispeto, alang-alang kay Bimboy. Bakit ang tagal niyo po, Tay? Kanina pa ho kasi kami naghihintay sa inyo eh. Pasensya na kung nagtagal ako ha. Alam mo naman ang tatay medyo matanda na. Medyo umiinit na rin ang pakiramdam. Teka, siya na ba ang nobya mo? Pasensya ka na iha ha kung nagtagal ako sa pagligo ko. Ayos lang po. Huwag kang matakot sa akin iha. Mabuti akong tao. Siya nga pala, ipinagluto ko kayo ng masarap na ulam. At syempre, may kasama pang dessert. Naku Tay, pinaghandaan niyo talaga si Trina ha? Syempre naman, kung hindi dahil sa nobya mo, hindi mo mararating ang lahat ng yan. Kaya sobrang proud ako sa inyo. Oo nga Tay, si Trina ang swerte sa buhay ko. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito ngayon. Naku, hindi ho. Sariling sikap niya ho. Kaya natupad ang lahat ng pangarap ni Bimboy. Nandito lang po ako para alalayan siya at para suportahan siya. Siya nga pala, kailan ang kasal? Hindi na ako makapaghintay eh. Sinabihan ko na mga amigo ko. Yun ho talaga ang sadya namin sa inyo, Tay. Balak na ho namin magpakasal. Gusto na naming bumuo ng pamilya. Talaga? Magpapakasal na kayo? Kailan at saan ang venue? Kailangan paghandaan natin yan. At ayokong mapaya sa manugang ko. Gusto ko, grande ang kasal nyo. Sa makalawang linggo na ho, Tay. Pero hindi naman ho kailangan ng bongga eh. Kasal ng kaisa-isa kong anak. Kaya hindi pwedeng hindi grande ang kasal. Nakakahiya po, Tito. Ayos lang po sa akin ang hindi grande. Huwag mo na akong tawaging tito. Tatay, yun ang itawag mo sa akin dahil pamilya na rin kita. At saka huwag mong alalahanin ng gastos. Ako ang bahala. Hindi ko akalain na makakasundo ko ang tatay ni Bimboy, si Mang Dentoy. Nagpapasalamat ako dahil napakabait pala ng tatay ng pinakamamahal ko. Hindi pala totoo ang sinasabi ng iba na masungit daw si Mang Dentoy. Kabaliktaran pala yun. Pagkalipas ng 2 linggo, nagpakasal na kami ni Bimboy. Simple lang ang seremonya ng aming kasal. Mga kamag-anak lang namin at mga malalapit na kaibigan ang aming inimbitahan. Kahit papaano ay naraos namin ni Bimboy ang simpleng kasal naming 2. Sinuportahan kami ng tatay ni Bimboy. Nakaalalay siya sa bawat desisyon namin. Congratulations sa inyong 2 anak! Thank you po, Tito. Tatay pala. Huwag mo na akong tawaging tito. Tatay na lang. Sige po, Tay. Maraming salamat po. Tay, salamat po sa tulong nyo ah. Walang anuman. Basta ipangako mong aayusin mo na ang buhay mo para kay Trina. Bakit, Tay? May kalokohan po ba itong si Bimboy? Naku, sabihin niyo po sa akin, tuturuan ko po siya ng leksyon. Wala. Kung sakali mang may kalokohan niyang asawa mo, ikaw na ang bahalang umintindi at magpasensya anak. Tay, wag mo naman akong ibuking sa asawa ko. Nakakaya eh. Nagbago na po ako. Hindi na ako katulad ng dati. Pero anak, wag mong sasaktan ang asawa mo ha. Dahil maswerte ka sa kanya. Mahirap humanap ng babae na katulad ng asawa mo. Opo tay, salamat. Wag ho kayong mag-alala. Pinapangako ko pong mamahalin at aalagaan ko siya. Huwag puro salita ha. Gawin mo anak. Gawin mo. Opo tay. Niyakap ako ng ama ni Bimboy bilang pagtanggap sa akin at bilang kasapi na ng kanilang pamilya. Nagpaalam na nga ang ama niya
na mauuna na sa reception. Sa isang private resort kasi ginanap ang reception. Kahit papaano ay masaya ako dahil naroon din ang mga pinakamahalagang tao sa buhay ko, maging ang mga malalapit na mga kaibigan. Pagkatapos ng selebrasyon ay dumiretso na kami sa bahay namin ni Bimboy. Sobrang saya naming dalawa dahil natapos na rin ang selebrasyon. Mahal, ngayong mag-asawa na tayo, pwede bang huminto ka na lang sa trabaho? Dito ka na lang sa bahay. Ayoko nang mapagod ka eh. Naku mahal, hindi po pwede dahil malapit na akong ma-promote bilang manager. Tulad mo. Sige, pero pag nabuntis ka, aalis ka na sa trabaho mo ha? Gusto ko maging donya ka na lang dito. Sige sa ngayon mahal, enjoyin muna natin ang pagiging mag-asawa nating dalawa. Hayaan mo, simula sa araw na ito at sa habang panahon nating mag-asawa, nanunumpa ako na hinding-hindi kita sasaktan. Sabi mo yan ha, baka pag tumagal na tayo bigla ka na lang magbago. Mamaya saktan mo ko. Hindi mangyayari yun, mahal. Pinapangako ko yan sa'yo. Sobrang mahal kita. Kaya malabong gawin ko sa'yo ang inaakala mo. Sa unang mga araw ng pagsasama namin bilang bagong mag-asawa, inaalagaan, pinagsisilbihan at pinagluluto ko siya ng masasarap at paborito niyang ulam. Mas marami akong oras para kay Bimboy dahil nakalive ako ng 2 linggo. Sobrang saya ko dahil nagagawa ko ang side ko bilang asawa. Hanggang sa matapos ang 2 linggo, napagpasyahan ko ng pumasok na ulit sa trabaho. Kaya hindi ko na nagagawang ipagluto at ipaglabas siya. Kaya naman napagdesisyonan naming dalawa na kumuha kami ng kasambahay. Mahal, yan na naman yung binili mo. Hindi mo na ako magawang ipagluto ah. Pasensya ka na mahal ko ah. Medyo busy lang talaga ako eh. Alam mo naman, kailangan kong makuha ang matagal ko ng inaasam. Sige, naintindihan ko. Bukas na bukas maghahanap na ako ng bagong kasambahay. Mabuti pa nga mahal. Tara pagsaluhan na natin ang binili ko. Gutom na rin kasi ko eh. Nang gabing yun ay pinagsaluhan namin ang binili kong ulam. Alam kong nagtatampo na siya sa akin. Gawa ng hindi ko nga magawa ang parte ko bilang asawa. Hanggang sa isang araw, nag-absent ako noon gawa ng masama ang pakiramdam ko. Nang may isang maganda at maalindog na dalaga ang biglang dumating sa bahay namin ni Bimboy. Napataas ang kilay ko nang may bitbit itong bag. At aaminin ko, Miss Winnie, nalalaswaan ako sa kasuotan niya. Anong kailangan mo, Iha? Baka nagkamali ka ng napuntahang bahay. Hindi, etong binigay sa akin na address ni Bimboy. Siya nga pala, kasambahay ka rin ba dito? Pwede mo ba akong tulungang ipasok to sa magiging kwarto ko? Napaawang ang bibig ko nang sabihin niya sa akin yun. Hindi ko akalain na may ganong klaseng babae pala na hindi marunong gumalang sa mas nakatatanda. Hindi na ako kumibo pa. Kinuha ko ang isang bag na bitbit niya at sinamahan ko siya sa kanyang silid. Ano nga palang pangalan mo? Ako si Maria Elise. Elise for short. Trina, nice to meet you, Elise. How old are you na pala? Parang bata ka pa kasi. 20 years old na ako. Ikaw ba? Sa tingin ko, mas matanda ka sa akin ng 10 taon. Hindi 23 lang ako. Hindi halata, no? Ay, oo nga. Mukha ka lang palang 16 o 18. Ang ganda ng skincare mo, no? Wag mo na akong bulahin. Hindi rin ako mahilig sa mga pampaganda. Siya nga pala, saan ka nakuha ni Bimboy? Wag mo akong i-judge ha. Dati kasi akong escort. Ano yun? Di puta o kung tawagin, pokpok o bayarang babae. Escort. Talaga? Aminin mo nga sa akin, na-table mo na ba si Bimboy? Bakit mo naman naitanong? Siguro crush mo si Bimboy ano? Tsaka bakit ko sasabihin sa'yo? Mamaya isumbong mo pa ako sa asawa niya. Bakit naman? Hindi ako kinibo ni Elise. Lumabas na ako dahil sa mga sinabi niya. At aaminin ko, Miss Winnie, na talagang uminit ang dugo ko sa babaeng yun na si Elise. Imbis po kasi natawagin niyang Sir o Kuya Bimboy, tinatawag niya lang ito sa pangalan na para bang matagal na silang magkakilala. Nagpunta muna ako sa kusina para ipagluto si Bimboy ng kanyang paboritong ulam. Dahil alam kong na-miss na niya ang mga luto ko. Sobrang saya ko habang nagluluto ako.
Maya-maya naman ay dumating na ang sasakyan ni Bimboy, kaya nagmamadali akong inilapag ang mga niluto kong ulam sa mesa. Ayan na si Bimboy! Sigurado akong matutuwa yun kapag nakita niya akong nandito. Bakit naman? Ano ka ba niya? Wala. Wala pala eh. Bakit kung umasta ka para kang asawa? Nasanay lang ako. Napataas ang kilay ni Elise sa sinabi ko. Pakiramdam ko, Miss Winnie, umaasta siyang asawa. Pumasok na si Bimboy at nagulat ako nang siya ang sumalubong dito, imbis na ako na asawa niya. Napansin naman ni Bimboy ang pag-iba ng mood ko, kaya lumapit siya sa akin para yakapin na ikinagulat naman ni Elise. Wait, bakit mo siya niyayakap? Di ba maid din siya dito? Maid? Anong maid ang pinagsasabi mo? Asawa ko siya. Ano? Asawa mo siya? Mag-asawa kayo? Gulat na tanong ni Elise. Hindi siya makapaniwala na ako ang asawa ni Bimboy, kaya natahimik siya at hindi makatingin sa akin. Sa tingin ko, mahal, magkakasundo kaming dalawa ni Elise. Balita ko magkakilala kayong dalawa eh. Ha? Oo. Magkakilala kaming dalawa. Dahil naging syota siya ng barkada ko. Okay. O siya, sinabi mo eh. Kumain na tayo dahil lalamig ng pagkain. Pinagluto mo ko? Oo, yung favorite mong ulam. Talaga? Thank you, mahal. Pinagsaluhan namin ang niluto kong pagkain. Si Elise naman ay tahimik na lang na kumakain. Hindi siya nagsasalita, di tulad ng una ko siyang makita na ang dami niyang sinabi sa akin. Kumain ka pa, Elise. Siguradong gutom ka. Elise, anong oras ka pala nakarating dito? Ha? Ano? Kanina lang. Bakit ka nauutal? May problema ba? Wala siyang problema, mahal. Marami lang kaming napagkwentuhan. Alam mo bang nagkasundo kagad kami? Maganda yan, mahal. Siya nga pala, Elise. Dito sa bahay, may mga rules kami mag-asawa. Ang asawa ko na lang bahalang magsabi sa'yo, ha? Sige. Siya nga pala, may mga nasabi itong si Elise sa akin eh, na close kayong dalawa. Napahinto sa pagkain si Bimboy. Halata kong namutla siya. Nangunot naman ang noo ko nang magsinungaling siya. Oo, mahal. Close kami ni Elise. Alam mo ba, mahal, masipag siya at masarap din magluto. Natikman ko kasi ang luto niya nung nagpunta ako kay Lamakoy eh. Wow, talaga? Simula bukas, Elise, ikaw nang magluluto ha? May trabaho rin kasi ko eh. Opo, ma'am. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Ate Trina na lang. Tumango si Elise. Hindi pa rin siya makatingin sa akin. Nang matapos kaming kumain ay iniwan na namin siya ni Bimboy dahil gusto kong kausapin ang asawa ko tungkol sa pagsisinungaling niya. Wala ka ba talagang sasabihin sa akin? Anong sasabihin ko, mahal? Tungkol dyan kay Elise, sa tingin mo ba hindi ko malalaman? Sabihin mo nga sa akin, tinatarantado mo ba ako? Ha? Hindi kita maintindihan, mahal. Kung sa tingin mo ay nagsisinungaling ako, nagkakamali ka. Nagsisinungaling ka nga eh, kaya nga ayaw mong ipasabi sa akin kung saan mo siya napulot, hindi ba? Si Elise mismo ang nagsabi sa akin kung saan mo siya nakilala. Sorry, mahal. Oo, tama ang sinabi ni Elise. Pero nagbago na siya, mahal. Hindi na siya katulad ng dati. Siguraduhin mo lang ha, dahil ako mismo ang magpapalayas sa babaeng yun kapag nalaman ko at nakita kong nilalandi ka niya. Hindi mangyayari yun, mahal. Pinapangako ko sa iyo yan. Siguraduhin mo lang ha, dahil kung hindi, malalaman mo kung ano talaga ako. Natatawa si Bimboy sa sinabi ko, Miss Winnie. Alam kong iisipin niya na nagseselos ako, kahit na ang totoo ay nagdududa ako sa kanilang dalawa. Sa unang linggong paninilbihan dito ni Elise, aaminin kong kinakabahan ako sa tuwing nasa trabaho ako at napapansin yun ng mga kasama ko. Ang tanging sagot ko na lang, pagod lang ako. Pag umuwi naman ako galing trabaho, talagang inaalam ko ang lahat ng nangyayari sa aming tahanan. Sa katunayan niyan, may lihim na CCTV akong nilagay sa bawat sulok ng bahay na hindi alam ni Bimboy. Ate Trina, pwede po ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Tungkol po sa inasta ko sa inyo nung unang pasok ko pa lang dito. Pasensya na ho kung ngayon lang ho ako nakahingi ng paumanhin. Nahihiya po kasi ako sa inyo eh.
Ayos na yon. Basta alam mo naman kung hanggang saan ka lang sa pamamahay na ito, ha? Opo, ate. Ate, baka gusto niyo pong magkape muna? Sige, ipagtimpla mo ko. Ipinagtimpla niya ako ng kape. Pinagmasdan ko siya mula ulo hanggang paa. Porselana at balingkinita ng pangangatawan ni Elise. Kaya hindi katakataka kung maakit sa kanyang asawa ko. Nang bumalik siya dala ang kape na tinimpla niya, sinabi ko na kagad na gusto kong maging formal ang kanyang kasuotan. Ate, heto na po ang kape niyo. Ilalagay ko na lang to sa mesa, ha? Sige, salamat. Siya nga pala. Pasensya na sa sasabihin ko, Ano lang kasi, maaari bang baguhin mo ang style ng pananamit mo? I'm sorry to say pero ang sagwa talaga eh. Ayos lang po ate, hayaan niyo't papalitan ko ang pananamit ko. Pasensya ka na ha, baka na-turn off ka sa sinabi ko. Alam kong hindi ka sanay sa formal pero kailangan mong gawin kasi may pumupuntang bisita dito. Ayoko namang kutsain ka nila. Naiintindihan ko po ate. Siya nga pala, sa Makalawa out of town ako dahil may business meeting kami ng boss ko. Ikaw na munang bahala sa asawa ko ha? Ay sige po ate. Sige na, kung may gusto kong kainin nandyan lang sa ref ha, huwag ka nang magpaalam ha? Salamat po ate. Nang sabihin ko yun sa kanya ay alam kong naiinis siya. Mabuti na yun Miss Winnie dahil maaaring maakit si Bimboy. Nang dumating na nga ang asawa kong si Bimboy ay agad kong pinagbigay alam sa kanya ang tungkol sa business meeting ng boss ko sa abroad. Talaga bang itutuloy mo ang pag-alis mo, mahal? Baka naman pwede ka nang wag sumama. Mahal, kailangan kasi. Alam mo namang malapit ng promotion. Konting tiis na lang, mahal ko. 2 weeks lang naman yun, mahal Tsaka palagi naman akong tatawag sa'yo. Baka ma-inlove ka na dun ha? Mamaya makahanap ka ng iba na mas higit pa sa akin. Kilala mo ko. Hindi ko kayang gawin ang mga iniisip mo. Ikaw nga ang dapat kong tanungin ng ganyan Siyempre, hindi ko magagawa yun sa'yo. Sana lang, Bimboy. Sana lang. Pangako, mahal. Mahal, bago ko umalis, maaari ba akong humingi ng pabor? Anong pabor? Pwede bang kumuha pa ako ng isang kasambahay? Sa tingin ko kasi hindi kakayaning mag-isa ni Elise. Kung yan ang gusto mo, sige, pumapayag ako. Masaya ako dahil pumayag sa gusto ko si Bimboy. At nang gabing yon, nangako kami sa isa't isa na hindi kami gagawa ng aming ikasisira. Mga ilang araw bago ko umalis, sinundo ko si Tiang Goreng. Ang totoo kung bakit ko siya kinuha ay para bantayan ng asawa ko at ang kasambahay. Hindi siya kilala ni Bimboy bilang kamag-anak ko. Dumalo naman si Tiang Goreng sa kasal namin ngunit hindi niya napansin dahil na rin siguro sa dami ng tao. Pasensya na ho, Tiang ha. Huwag ho kayong mag-alala. Kapag nakabalik na ho ako, hindi na ho kayo mahihirapan. Alam ko, iha. Alam kong gusto mo lamang ingatan ang iyong relasyon sa iyong asawa. Hindi ho kasi ako mapapanatag Lalo na ho ngayon dahil dalawa lang sila ni Elise. Sila lang ang magkasama. Kilala mo ko. Alam mo kung anong lahi ang meron tayo. Kaya huwag kang mag-alinlangan. Niyakap ako ni Tiang Goreng. Dinala ko siya sa bahay namin ni Bimboy. Nagpaalam na rin ako dahil yun din ang araw ng alis ko. 2 araw ang nakalipas mula nang makarating ako sa abroad. Talagang naging busy ako dahil na rin sa dami ng pinuntahan namin ng boss ko. Kung kaya't wala kaming oras para makapag-usap kami ng asawa kong si Bimboy. Kaya naman 1 linggo pa ang lumipas bago kami nagkaroon ng pagkakataong magkamustahan sa isa't isa. Hello, mahal? Pasensya na kung ngayon lang ako napatawag ha? Hello, Ate Trina. Pasensya na po Naliligo po kasi si Kuya Bimboy nagri-ring po kaya sinagot ko po. Okay. Matagal pa ba siya? Hindi ko po alam. Siguro po 5 hours na po siyang naliligo. Ganun ba? Pwede bang pakisabi mo sa kanya tumawag ako? Sige po, Ate Trina. Binaba ko na ang tawag. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan ang sinabi ni Elise. Naliligo lang daw ang asawa ko na si Bimboy o talagang magkasama sila sa iisang kwarto. Nang gumabi na, muli kong tinawagan si Bimboy pero laging cannot be reached ang cellphone niya. Halos naka 15 calls na ako pero hindi niya sinasagot. Kaya naman kinabahan na ako.
Pakiramdam ko ay meron talagang nangyayari sa aking asawa at kay Elise. Kaya nang patapos na ang aming business meeting, nakauwi na rin kami ng mas maaga sa Pilipinas. Hindi na ako tumawag dahil gusto kong isurprise ang aking asawa. Chang? Oh, ikaw pala yan, Iha. Napaaga yata ang uwi mo. Opo, nagkasundo naman po kasi kami kagad kaya natapos ng maaga. Kaya nakauwi kagad kami ng Pilipinas. Pasensya ka na kung hindi kita napaghandaan. Ang alam ko kasi sa linggo pang uwi mo eh. Alam ba ni Bimboy ang pag-uwi mo? Hindi po eh. Gusto ko po kasi siyang isurprise. Nasaan po pala siya? Ay wala siya, Iha. Ang totoo niyan ay magkasama sila ni Elise. Lumabas silang dalawa. Halos 6 na oras na. Hindi pa rin sila bumabalik. Bakit? Saan daw ho sila pupunta? Yan ang hindi ko alam, Iha. Alam mo, hindi sa ginugulo ko ang isipan mo, ha? Pero pakiramdam ko malalim ang kanilang samahan. Sana ho mali ang kutob ko. Ayokong mauwi lang sa wala ang matagal na naming pinaghirapang mag-asawa. Lakasan mo lang ang loob mo. Nandito lang ako para alalayan ka. Pumasok na ako sa silid naming mag-asawa. Pansin ko ang gulo ng higaan at ang una kong napansin, may pantyron na hindi sa akin. Kaya labis akong nasaktan nang isiping may kalampungan siyang iba habang wala ako. Tinawagan ko siya ng tinawagan hanggang sa magsawa ako. Ngunit hindi niya nagawang sagutin ang tawag ko. Tia, kumain na ho tayo. Ayoko na hong hintayin pa ang dalawa. Huwag kang panghinaan ng loob, Iha. Basta kailangan mo munang imbestigahan ang kanilang tunay na relasyon sa isa't isa bago tayo kumilos. Humanda sila, Chang. Kapag napatunayan kong may ginagawa nga silang kababalaghan, alam niyo na ho kung anong sasapitin nila at hindi nila malalaman yun na dalawa. Tama yan, Iha. Huwag kang magpapakamartir. Wala sa lahi natin ang pagiging isang martir. Tumango ako at pilit kong pinipigilan ang luha na gustong kumawala sa aking mga mata. Tinago ko ang panty na yon dahil narinig ko na ang pagdating ng sasakyan ng magaling kong asawa na si Bimboy. Umupo ako sa sofa at nagpanggap na wala akong alam. Mahal, nandito ka na? Bakit hindi ka man lang nagpasabi na uuwi ka? Nagpasabi? Teka, bakit ngayon ka lang? At bakit magkasama kayo ni Elise? Nag-overtime kasi ako sa trabaho eh. Tapos si Elise, galing sa kanila. Naaawa naman ako na umuwi siyang mag-isa kaya sinundo ko na lang siya. Talaga? Totoo ba yung pinagsasasabi mo? Parang ang hirap paniwalaan ah. Huwag mo nga akong pinaglololoko. Alam ko kung ano ang totoo. Teka mahal, ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. At saka, bakit hindi ka man lang tumatawag sa akin ha? Tumatawag ako sa'yo, pero ano, sinagot mo ba? Di ba hindi? Tsaka wag mong ibahin ang usapan. Saan kayo nang galing na dalawa? Alam mo bang ang aga-aga kong umuwi para sorpresahin ka? Pero parang ako yata ang nasurpresa nyo eh. Excuse me, Kuya Bimboy. Tutuloy na po ako sa kwarto ko, ha? Teka, anong tutuloy ka na sa kwarto mo? Hoy babae ka, para sa kaalaman mo, wala kang kwarto sa bahay na ito. Sino ka ba dito? Di hamak na isang kasambahay ka lang. Trina, tama na yan. Nakakaya sa kapitbahay eh. Wow, mahiya? Ako ba dapat ang mahiya? Ang tigas talaga ng pagmumukha mo, Bimboy. Ano ba kasi ang kinagagalit mo? Wala namang mali siya sa amin ni Elise eh. Huwag mo nang pagtakpan pa ang kalandian yung dalawa. Hindi ako tanga para maniwala sa katulad mo. Bakit ba ayaw mong aminin na lang? Baka sakaling mapatawad pa kita. Wala akong aaminin. Kasi nga, wala naman akong ginawa. Hayop ka? Talagang nagsisinungaling ka pa ha? Huli ka na, nagpapalusot ka pa. Talagang sa pokpok ka pa talaga ng ambit ha? Sana naman kung magkakaroon ka ng kabit, doon naman sa may pinag-aralan at sana malinis, hindi yung iba't ibang lalaki nang nakatikim. Teka, ang sama ng tabas ng bunganga mo ha? Tama nga si Bimboy, nakakabagot ka ngang kasama. At aaminin ko sa'yo, may relasyon kami ni Bimboy, kaya ngayong alam mo na, mag-aalsa balutan ka na? Elise, tumigil ka. Bakit? Totoo naman na may relasyon tayo, di ba? So ngayong alam na niya, hindi na natin kailangan pang magtago. Sobrang sakit sa akin na malaman ang katotohanan. Hindi ko akalaing matagal na palang may relasyon ang asawa ko sa malandi naming kasambahay.
Hindi ako pumayag sa gusto ni Elise na ako ang aalis sa sarili kong pamamahay. Kung sino man ang dapat umalis, siya dapat yun. Bakit ko naman gagawin ang gusto mo? Legal ka bang asawa? Isa ka lang hamak na walang kwentang kabit. Hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol sa babaeng yan, ha, Bimboy? Pwede ba, Elise? Tumigil ka muna. Gusto kong mag-usap kami mag-asawa. Ano? Gusto kong marinig ang mga sasabihin mo sa kanya, kaya dito lang ako. Ang tigas talaga ng pagmumukha mo, no? Ang sabi mag-asawa, hindi ka kasama. Huwag ka nga makisali dito, tanda. Hindi ka member. Hoy, ipokrita. Ikaw ang hindi kasapi sa pamilyang ito. Isa ka lang anay na sumisira sa pamilya ng iba. Alam mo kung anong dapat sa'yo? Mamatay! Pwede ba? Elise, umalis ka muna. Walang nagawa si Elise kundi pumasok sa kanyang kwarto. Hindi ko naman napigilang sampalin siya ng malakas. Hinayaan niya lang itong lumagapak sa pisngi niya. Ang kapal-kapal ng pagmumukha mo. Kailan pa? Sabihin mo, kailan mo pa ako niloloko? Mahal, hindi kita niloloko. Aaminin ko, oo, nagsisiping kami. Pero mahal, hindi ko siya mahal. Namimiss lang kita kaya ako nagawa yun. Alam mong lalaki ako, may pangangailangan. Talaga nga naman, sa lahat ng sasabihin mo yan pa? Aba, ang lakas pala ng tama mo, no? Sa tingin mo ba mapapatawad pa kita? Mahal, sorry na. Alam ko namang mapapatawad mo ko eh. Ano lang to, konting tampuhan. Handa naman akong suyuin ka eh. Tarantado ka pala eh. Ano ako, hunghang? Kahit ano pang gawin mo, hindi kita mapapatawad. Mahal, ayusin na natin to. Hindi ko kayang magkagalit tayo. Mahal, lalaki lang ako, natutukso. Hindi ko rin to gusto eh. Pwede ba tama na? Kasi mas lalong nanggigigil ako sa'yo. Mabuti pa wag muna tayong mag-usap. Tsaka palayasin mo na yung babae na yan. Mahal, wala na tayong kasambahay na makukuha. Hayaan mo siyang nandito lang. Pinapangako ko sa'yong lalayuan ko na siya. Muling lumagapak ang kamay ko sa mukha ng magaling kong asawa na si Bimboy. Hindi ako makapaniwalang ayaw niyang mawala ang kabit niya sa sarili mismo naming bahay. Wala akong pasabi na tinalikuran siya. Tumungo ako sa aking silid at nag-impake ko ng aking mga damit. Nang gabi ding yun ay wala akong pasabi na umalis ng bahay kasama ni Tiang Goreng. Pinipigilan pa ako ni Bimboy, ngunit hindi niya ako napigilan sapagkat buo na ang desisyon kong iwanan siya. Nanuluyan ako sa bahay ni Tiang Goreng. Hindi mo na ba talaga mapapatawad ang asawa mo? Hindi na po. Hayop po siya, Tiang. Halika, magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka sa lahat ng nangyari. Hayaan mo munang palipasin ang galit mo. Malay mo, hanapin ka ng asawa mo. Mabuti pa nga po, Tiang. Magpapahinga muna ako. Hindi na ako naghapunan dahil wala akong gana. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Nagpaalam ako kay Tiang Goreng. Babalik ako sa bahay upang kunin ang natitira at mahahalaga kong gamit. Pumayag naman siya. Gusto mo bang samahan kita, iha? Hindi na po, Tiang. Kaya ko na po. Huwag niyo na po akong alalahanin. O sige, magluluto muna ako ng pagkain natin. Tumango na lamang ako. Nang makarating ako ng bahay, katakatakang tahimik ang paligid. Ang inisip ko noon, baka umalis na ang malanding kasambahay. Ngunit nagkakamali pala ako dahil pagpasok ko pa lang ay dinig ko na ang ingay mula sa kwarto namin ni Bimboy. Nanginginig akong lumapit doon at pinakinggan ang kanilang usapan. Akala ko siyang pipiliin mo eh. Alam mo namang mas magaling at mas masarap ako sa asawa mo. Mahal ko siya, pero kailangan kita. Hayaan ko muna siya makapag-isip. Alam kong babalik siya rito. E paano kung hindi? Anong gagawin mo? Naniniwala akong babalik siya dahil mahal na mahal niya ako. Ano kaya kung tayo na lang ang magsama? Pwede mo naman akong maging asawa. Hindi pwede. Kasal kami ni Trina. Tsaka ang usapan lang natin, babayaran kita para paligayahin lang ako. Para ibigay mo ang mga pagkukulang ng asawa ko sa akin. Dahil sa narinig ko, wala akong pasabing binuksan ang pinto ng kwarto at nabungaran ko silang walang saplot na dalawa. Kaya naman ang dilim ang paningin ko, Miss Winnie.
Hinablot ko ang buhok ng malanding kasambahay na si Elise. Kinaladkad ko siya palabas ng kwarto kahit na alam kong kumot lang ang tanging takip sa hubad niyang katawan. Ouch! Bitiwan mo ang buhok ko! Nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka! Hayop kayo! Akala ko lumayas ka na, pero nagpapakasasa kayo sa mga kalaswaan niyong dalawa! Ano ngayon? Ginusto ng asawa mong mangyari sa amin yon dahil ang laki ng pagkukulang mo bilang asawa sa kanya. Tsaka mas masarap kaya ako sa'yo, no? Mahal, tama na please. Kahit kailan walang magmamahal sa'yo dahil katawan lang ang habol ng mga lalaki sa'yo. Tignan natin kung magustuhan ka pa ng mga lalaki, kung sira na yung mukha mo. Bakit? Anong gagawin mo? Bakit ba hindi mo nalang tanggapin ang katotohanan na marami kang pagkukulang? Kaya naghahanap ang asawa mo ng magbubuo sa pagkukulang mo sa kanya? Malandi kang impakta ka? Gusto mo bang makita ng lahat yung hubad mong katawan para malaman nilang lahat kung gaano kadumi kang babae? Tama na mahal, nasasaktan na si Elise. Isa ka pang lalaki ka. Napakakapal ng pagmumukha mo. Pagkatapos ng lahat, ganito ang isusukli mo? Kailan lang tayo nagpakasala? Wala pang 2 buwan pero ano itong pinaggagawa mo? Hindi ko na mapigilan ng mapaiyak dahil sa sobrang sakit. Habang binubulyawan ko si Bimboy, hawak ko pa rin ang mahigpit ang buhok ni Elise. Pilit niya akong kinukumbinsing pakawalan ko si Elise, pero mas lalo kong hinigpitan ang pagkakasabunot ko sa kanya. Namumula na rin ang mukha ng kasambahay at nakikita kong nababahala na ang magaling kong asawa. Mahal, tama na oh. Maawa ka naman sa kanya. Baka mapatay mo siya. Maawa? Bakit? Naawa ka ba sa akin? Talagang papatayin ko ang malanding to! Tama na! Nasasaktan na ako! Sige, aalis na ako sa bahay niyo! Pangako! Hindi na! Kukunin ko lang ang gamit ko! Magsama kayong dalawa! Teka, anong gagawin mo? Huwag mo akong iwan. Pakiusap. Maghiwalay na tayo! Ito ang pakatandaan mo. Magbabayad kang lalaki ka. Kayong dalawa ng walang kwenta mong kabit. Bago ko binitiwan si Elise, ninudngud ko ang mukha niya sa sahig. At hindi pa ako nakontento dahil pinagsasampal ko pa siya. Wala na akong pakialam kung mapatay ko siya. Dahil ang gusto ko lang naman makaganti sa lahat ng ginawa nila sa akin. Nang mapagod at magsawa na ako, binitiwan ko siya na nanghihina. Patikim pa lang yan. Hintayin mo ang ganti ko. Hindi ko hahayaan maging masaya kayo habang ako nagdurusa sa sakit na ginawa nyo. Mahal, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan. Pangako, magbabago na ako. Walang kapatawaran ng pagtataksil mo sa akin. Mamamatay muna kayo bago ko kayo mapatawad. Wala nang nagawa pang asawa ko kung hindi pabayaan akong mag-impake ng mga gamit ko. Napahagulgol si Bimboy nang tuluyan akong umalis sa bahay namin. Hindi ko na siya nagawa pang lingunin. Bumalik ako sa bahay ni Tiang Goring. Ayos ka lang ba, iha? Tila yata ikay galing sa pag-iyak. Anong nangyari? Hayop sila, Tiang. Hinintay lang nila akong umalis para magawa na nila yung mga kababuyan na pinaggagawa nila. Hayaan mo na sila, iha. Huwag mong lugmukin ang sarili mo sa sakit na idinulot sa'yo ng mga walang kwentang tao. May paraan pa para makaganti ka. Ano pong paraan, Tiang? Kulam. Kung gusto mong makaganti, kulam ang sagot sa lahat. Kulam? Pero Tiang, hindi ba't matagal nyo nang tinalikuran ng masasamang gawain na yan? Bakit nyo gagawin muli? Gagawin ko to para sa'yo. Ayokong saktan ka ng mga walang kwentang tao. Pinangako ko sa iyong ina na aalagaan kita at hindi pababayaan. Hindi lang pamangkin ang turing ko sa iyo kundi isang anak na. Bilang tumatayong magulang mo, hindi ko pahihintulutang saktan ka ng kung sino-sino lang. Salamat po, Tiang. Pero baka mamatay ho sila sa gagawin nyo. May iba pa po bang paraan para gantihan sila? Hindi sa paraang gusto nyo? Kilala mo ba talaga ako? Oo naman po. Kung talagang kilala mo ko, alam mo na hindi ko rin kayang pumatay ng tao. Huwag kang mag-alala. Tuturuan lang natin sila ng leksyon. Sige po. Sumama ako sa kanya sa likod bahay. Nagtungo kami sa kubo kung saan hindi ako pinahihintulutan ni Tiang na pumasok doon. Ngunit sa pagkakataong yon, hinayaan niya ako. Maraming kakaibang gamit ang naroon.
May mga insekto na nakalagay sa garapon, may mga itim na kandila na nakita ko sa mesa, isang karayom at manika na nakapatong lang sa libro. Diyos ko, Chang, ano po ang mga kagamitang yan? Parang sa horror stories ko lang po napapakinggan yan pero ngayon nakikita ko na ng harapan. Yan ang gamit para mangkulam. Pero Chang, paano kayo nagkaroon ng ganyan? Ang pagkakaalam ko po kasi si Lola lang ang may ganyang kagamitan. Galing nga yan sa iyong lola. Ipinamana niya sa akin bago siya na maalam. Nakakatakot po, Chang. Parang hindi ko po yata kayang gawin ang gusto nyo. Kaya mo yan, iha. Hindi naman natin sila papatayin Ang gusto ko lang mangyari ay turuan sila ng leksyon hanggang sa mapagtanto nila ang kanilang kamalian. Sige po, nagtitiwala po ako sa inyo. Huwag mong isipin ang iba. Intindihin mo yung sakit na nararamdaman mo. Tandaan mo, niloko at sinaktan ka ng taong pinakamamahal mo. Kaya ano pang ikinatatakot mo? Tama po kayo. Siguro nga kailangan ko silang turuan ng leksyon para magtanda na silang dalawa. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang lahat ng ginawa nilang mali sa'yo. Salamat po, Chang. At least ngayon mababawasan ang sakit na dinulot nila sa akin. Kailan po ba tayo magsisimula? Kailangan mo munang kumuha ng personal nilang kagamitan na gagamitin natin. Pwede po ba ang panty? Pwede yon. Pero paano ang asawa mo? Hindi mo ba siya ipakukulam? Kahit na maliit na karamdaman lang ang ipataw natin sa kanya. Sige, Chang. Bukas na bukas babalik ako ng bahay. Titiisin ko ang kanilang pagmumuka. Basta makuha ko lang ang pakay ko. Dito natin gagawin ang ritual sa pangkukulam. Bukas ng gabi. Napatango na lamang ako sa sinabi ni Chang Goreng. Alam kong nasasaktan siya sa pananakit sa akin ng mga taong pinahahalagahan ko pa. Kaya ganun na lamang siya kainteresado na parusahan ang asawa ko at ang malanding kasambahay. Nagpunta ako sa bahay namin. Kagaya nga ng inaasahan ko, naroon pa rin ang kinamumuhian ko. Wala doon ang asawa ko dahil marahil nasa trabaho siya. Pumasok ako ng walang pasabi dahil bahay ko naman yun. Tumungo ako sa kwarto naming mag-asawa at nakita ko ron si Elise, mahimbing na natutulog. Nang mapagmasdan ko ang kanyang muka, talagang nanggigigil ako. Para bang may side sa sarili ko na gusto ko siyang patayin na lang. Mukhang may sakit siya kaya pa simple akong kumuha ng ilang kagamitan ng asawa ko tulad ng litrato at damit niya. Pagkatapos ay nagtungo naman ako sa silid ni Elise. Naghanap ako ron ng pwede kong magamit laban sa kanya. Sa pangangalkal ko ng kanyang bag, sumambulat sa akin ang mga malaswa nilang litrato ni Bimboy. Naisip ko na magagamit ko rin yun. Kaya kinuha ko maging ang ilang personal na kagamitan ni Elise. Pag uwi ko, kaagad ko yung pinakita kay Chang Goreng. Ayos na po ba yan, Chang? Oo, pwede na ito. Bukas maghanda ka dahil sisimulan na natin ang iyong paghihiganti. Sige po, Chang. Siya nga po pala, papasok po ako ngayon. Anong gusto niyong pasalubong? Kahit ano, ikaw na ang bahala. Pwede ba yun, Chang? Sabihin niyo na po kasi sa akin kung anong gusto niyo. Huwag ho kayong mahiya. Sige, bakit ba ang bait-bait ng pamangkin ko? Hindi ko alam kung bakit nagawa ka pang saktan ng taong mahal mo, samantalang nasa sayo ng lahat. Ganun ho yata talagang buhay Baka ho hindi talaga kami para sa isa't isa. Di bale, marami pa naman sigurong matitinong lalaki dyan, kaya wag mo nang isipin yan. Isipin mo na lang na masamang panaginip lang ang lahat. Paano po? Aalis na ho ako, Chang. Mag-iingat ka, iha. Pumasok na nga ako sa trabaho. Alam kong alam nilang lahat kung anong nangyayari sa akin. Alam kong naaawa silang lahat, maging ang boss ko. Pinayuhan pa niya akong mag-leave kahit na ilang linggo pa. Ngunit mariin ko yung tinanggihan dahil mas lalo lang akong malulungkot kung mananatili ako sa bahay at magmumukmuk na lang. Habang nasa cafe ako, nakita ko si Bimboy na masayang nakikipagkwentuhan sa mga ka-office mate niya. Kita sa mga mata niyang ayos lang siya, Miss Winnie. Habang ako naman, lugmok at nagdurusa. Kaya mas lalong sumama ang loob ko sa kanya. Nang matapos kami, agad na akong bumalik sa trabaho ko. Dahil hindi naman kalayuan ang pinapasukan niyang trabaho sa pinapasukan ko.
Ayoko na rin siya kasing makita pa, kaya umalis na rin ako. Tinapos ko kagad ang trabaho ko at nagpaalam na akong uuwi na. Ayos ka lang ba, Iha? Mukhang pagod ka. Okay lang po ako. Siya nga po pala, Chang. Ito ho ang pasalubong ko sa inyo. Oh. Alam kong magugustuhan niyo po yan. Nako, nag-abala ka pa. Pero maraming salamat dito, Iha. Wala pong anuman, Chang. Kumain na muna tayo para simulan na natin ang ritual. Sige po, Chang. Nakahanda ka na ba? Hindi ka maaaring mag-alinlangan dahil hindi magtatagumpay ang ating isasagawang ritual. Handa na po ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Nakita ko ho siya kanina, Chang Goring. Nakita ko ang saya ng mukha niya eh. Sige, pagkatapos nito, sisimulan na natin. Pagkatapos naming kumain, sumama ako kay Chang Goring sa kubo. Ako ang nagsilbing tagalagay ng kandilang itim sa tamang pwesto nito. Naglagay ako ng mga orasyon na gawa ni Chang Goring, mga simbolo na nagbibigay ng malakas na kapangyarihan. Manatili ka lang sa tabi ko para sakali man mahahawakan kita at mailalayo kita sa kapahamakan. Sige po, Chang. Ayos lang po sa akin. Umupo ka, Iha. Sisimulan na natin ang ritual. Dito ka sa harap ko. Yang litrato ng asawa mo at ng kabit niya, pagigitnaan nating dalawa dito sa bilog. Masusunod po. Pumwesto nga kami ni Chang Goring. Magkahawak ang mga kamay namin. Nakapikit ang mga mata ko, ngunit naririnig ko ang mga dasal na binibigkas niya. Hindi ko alam kung anong klaseng dasal ba ang kanyang sinasambit. Basta napansin ko na lang ang pag-iba ng klima ng kapaligiran. Biglang lumakas ang hangin at lumamig ng todo. Dahil sa tensyong yun ay napadilat ako. Ngunit wala akong naaninagan dahil patay na ang ilaw. Ang tanging liwanag na lang namin ay ang nakasinding itim na kandila. Ang totoo po niyan, Miss Winnie, noon lang ako nakasaksi at nakagawa ng ritual na ganun. Ni wala akong ideya dahil maraming hindi sinasabi sa akin si Chang Goring. Pansin kong may kakaiba sa paligid. Lalong-lalo na kay Chang Goring. Nakapikit siya at hindi gumagalaw. Gusto kong gumalaw pero naaalala ko ang bilin niya sa akin na wag raw akong gagalaw dahil hindi na siya ang nasa katawan niya. May ibang nilalang na raw ang sasanib sa kanya. Maya-maya pa ay binitiwan ako ni Chang Goring. Halos takasan ako ng kaluluwa ko nang dumilat siya na purong itim ang mga mata niya. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. Nanginginig na ako dahil sa labis na pagkasindak. Maya-maya pa ay kinuha niya ang litrato, pati na rin ang panty at ipinuwesto niya sa kanyang harapan. Kumuha siya ng punyal at sinugatan niya ang kanyang palad. Habang ginagawa niya yon, may inuusal siyang salita na hindi ko mawari kung ano. Pinatakan niya ng sariling dugo ang litrato ng asawa ko at ng kanyang kabit. Ilang sandali pa, naririnig ko na ang mga boses na nagsisigawan, na animoy pinaparusahan. May naririnig akong nagkakasiyahan habang may humihiyaw. Halos mabingi ako pero wala akong magawa kundi tiisin at hayaan ang mga nararanasan ko. Pagkatapos ay kinuha niya ang basag na salamin sa ilalim ng mesa. Hanggang sa matapos ang ritual, muling bumalik si Chang Goring sa kanyang katawan. Nagulat naman ako nang mapansing may mga nakaukit ron na kakaibang lengguwahe. Kinuha niya ang litrato na may dugo at sinunog niya yon. At pagkatapos ay nilagay niya sa garapon ng mga abo. Ayos ka lang ba, Iha? Alam kong natakot ka sa lahat ng nangyari at nasaksihan. Ayos lang po ako. Pero Chang, bakit po parang nag-iba kayo? Parang hindi na ho kayo ang nasa katawan niyo kanina. Oo, Iha. Tama ka. May mga bagay na mahirap ipaliwanag sa inosenteng katulad mo. Ano ho palang mangyayari sa kanila? Hindi pa sila tuluyang nakukulam. May gagawin ka pa. Kailangan mong makalapit sa asawa mo at pati na rin sa kabit niya. Nang sa ganun ay magawa ko pa ang gusto ko sa kanila. Ano po bang gagawin ko, Chang? Kailangan mong makalapit sa kanila. Ipainom mo ang abong ito sa kanila. Ihalo mo yan sa kape o sa tubig. Sige po, gagawin ko po ang inuutos niyo. Tumungo ako sa bahay namin. Naabutan ko doon ang asawa ko na abala sa pag-aayos ng mga gamit namin. Nagulat siya nang makita ko kaya agad niyang iniwan ang kanyang ginagawa. Mahal, mabuti at bumalik ka na. Alam mo bang miss na kita? Narito ako para makipag-ayos, hindi para makipagbalikan.
Mahal, hindi mo pa ba ako mapapatawad? Nagsisisi na ako. Gusto kong bumalik tayo sa dati. Gusto mo bang magkape? Halika ipagtitimpla kita. Kayo ng kabit mo. Ah, teka, nasan nga pala siya? Alam ko matutuwa kayo sa sasabihin ko. Ano ba yun, mahal? Matutuwa lang ako kung babalik ka na sa akin. Hindi ko sinagot ang tanong niya sa akin. Basta na lamang akong pumasok sa loob ng bahay. Hinayaan naman niya ako dahil pamamahay ko pa rin naman yun eh. Si Elise naman nakita kong nagluluto. Ganun pa rin ang suot nito. Kumakanta-kanta pa siya at hindi niya alintana na naroon ako. Hindi ko akalain na ang dating katulong ngayon isa ng may bahay. Ay, Ate Trina! Oh, bakit parang nagulat ka? Hindi ako multo no? Ako lang to. Si Trina na iniputan niyo sa ulo. Ay, sorry. Sorry? Hayop na sorry yan. By the way, hindi ako pumarito para makipagtalo o ano paman. Narito ako para makipagkasundo sa inyong dalawa. Nagpalitan sila ng tingin na dalawa. Alam kong nagtataka sila na kahit ako ay hindi ko alam ang sasabihin ko. Umupo kayo para masabi ko na ang sadya ko sa inyo. Gusto niyo ba ng juice o kape? Ipagtitimpla ko kayo. Huwag kayong mahihiya ah. Kape na lang. Eh ikaw Elise, anong gusto mo? Kahit ano na lang po, ate. Okay sige, kape na lang para pare-pareho tayo. Nagtimpla nga ako ng kape. Alam kong nagtataka sila sa kinikilos ko. Upang maisagawa ko nga ang plano, nakipag-usap ako sa asawa kong si Bimboy. Habang pasimple kong hinahalo ang abo sa kanilang kape. Nang maihalo ko nga, ibinigay ko sa kanila ng may malawak na ngiti. Oh, kape muna kayo. Hetong sayo Elisa at eto naman ang sayo Bimboy. Salamat. O paano, simulan na natin ang usapan. Kaya ako naparito para sabihing makikipag-divorce na ako sa'yo, Bimboy. Ano? Mahal naman. Huwag mo namang gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Ayaw mo bang maging masaya kayong dalawa? At alam kong yun din ang gusto ni Elise. Mahal, wala na ba talagang pag-asang maayos tayo? Pag-asang maayos? Kung maaayos pa bang nasira nating relasyon? Alam mo, sa tingin ko, kailangan na muna nating magpahinga. Hahayaan muna kitang gawin ang lahat ng gusto mo. Naiintindihan ko. Pero babalik ka na ba dito sa bahay? Hindi ko alam. Gusto ko munang magpahinga. Siya nga pala, lalamig ng mga kape nyo oh. Inumin nyo na. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo lalasunin. Nagdadalawang isip man sila pero ininom nila ang kapeng binigay ko. Nakahinga ako ng maluwag ng malalaking lagok ang ginawa nila hanggang sa maubos. Siguro uuwi na ako. Siguradong hinihintay na ako ng tiyahin ko. Teka, baka pwede naman magtagal ka rito. Kahit saglit lang. Naku, may gagawin pa kasi ko eh. Kahit anong pilit ni Bimboy na magtagal ako ron, hindi ako pumayag. Maya-maya pa, nakita ko na lamang silang nanghihina at halos tumirik ang kanilang mga mata. Mahal, anong ginawa mo? Hindi ako makahinga. Abay malay ko sa'yo, nakita mo namang ininom ko rin ng kape ko, hindi ba? Mahal, nanghihina ako. Tulungan mo naman ako. Bago pa man tumayo si Elise, tuluyan na siyang nawalan ng malay, maging si Bimboy. Kasabay noon ang pagdating ng tatay ni Bimboy. Gulat na gulat siya nang madatnan kami sa ganoong sitwasyon. Para hindi ako mapaghinalaan, nagkunwari akong umiiyak at nag-aalala. Anong nangyari? Bimboy anak! Bimboy! Dumating na lang po ako dito na wala na po silang malay. Hindi ko po alam kung anong nangyari sa kanya. Ang mabuti pa, dalhin na natin siya sa ospital. Sige po, Itay, pero hindi lang po siyang dadalhin natin. May isa pa po. Kumunot ang noo ng tatay ni Bimboy. Itinuro ko sa kanyang walang malay na si Elise. Nagpatulong siya sa akin na buhatin ang dalawa at upang hindi ako mahalata na may kinalaman ako, tinulungan ko si Tatay Dentoy. Dinala namin sila sa pinakamalapit na ospital. Nang makonfine si Elise at Bimboy, umalis na ako nang hindi nagpapaalam. O iha, mabuti at nakauwi ka na. Tiyang Goreng, pasensya na po, ang dami pong nangyari. Nagawa ko na ho ang inuutos nyo, pero bakit ho ganun ang nangyari sa kanila?
Anong ibig mong sabihin? Nahimatay po sila eh. Baka naman po mamatay sila, Chang. Ayokong maging mamamatay tao. Huwag mo nang isipin yan. Ang mahalaga makakaganti ka na sa kanila. Natatakot ho ako, Chang. Bakit ka matatakot? Sila nga ang dapat matakot sa pinaggagawa nila sa'yo. Huwag mong intindihin ang mga taong dinurog ka ng paulit-ulit. Isipin mo yung sarili mo. Dahil kung tutuusin, dapat nga na mamatay na lang sila. Pero dahil nakiusap ka, kaya pahihirapan ko na lang sila. Chang, ayoko lang ho talaga na dumating sa punto na pati kayo mawala sa akin. Pero tama po kayo, hindi nga ako dapat matakot dahil hindi naman akong gumawa ng kasalanan. Halika, ipapakita ko sa'yo kung paano mo siya kukulamin ng paunti-unti. At ang lahat ng sasabihin mo ay magkakatotoo. Talaga ho? Paano niyo ho nagawa yun? Tignan mo itong tubig. Pagmasdan mo kung anong nangyayari sa asawa mo at sa kabit niya. Wow, nakakamangha po, Chang. Nakikita niyo nga po ang lahat ng ginagawa nila. Oo, yan ang isa sa mga paraan naming mga mangkukulam. Halika, tignan mo. Ipinakita nga niya ang planggana na may tubig. At doon parang TV lang na pinanonood namin ang aking asawa at ang kanyang kabit. Namangha ako nang sabihin ni Chang Goring na mabubunot ang lahat ng ngipin ni Elise. At nagulat ako nang makitang sumakit nga ang ngipin niya. Umiiyak siya habang nahuhulog ng isa-isang mga ngipin niya. Ang galing! Totoo ngang natatanggal ang mga ngipin niya. Gusto mo bang subukan? Subukan mo. Sige, Chang. Magkakasugat-sugat ang katawan mo at magkakaroon ka ng nakakadiring amoy. Pagkasabi ko ay bigla na lamang siyang kumamot ng kumamot hanggang sa unti-unting natutuklap ang kanyang mga balat. Si Bimboy naman ay halos masuka sa pinaggagawa ni Elise. Maya-maya pa ay itinigil ni Elise. Tulungan mo ako, Bimboy! Sandali lang. Paano kita lalapitan? Nangangamoy bulok eh. Try mo kayang maligo. May kakaibang nangyayari sa akin. Tignan mo naman, pati ngipin ko nalalagas. Baka hindi ka nagtutoothbrush. Kaya nagkaganyan ang mga ngipin mo. Sige na, maligo ka na. Dahil hindi ko na talaga kaya ang amoy mo eh. Dinig naming sambit ni Bimboy. Natutuwa ako at nang dahil doon, naisipan kong subukan din ito sa magaling kong asawa. Tutubuan ka ng maraming bulutong. Hinding-hindi magagamot hanggat hindi napapawi ang galit ko sa'yo. Ang mga buhok mo ay malalagas. Ganon din ang malanding kasambahay na yon. Tuwang-tuwa ako nang makitang tumutubo ng mga bulutong sa kanyang katawan at unti-unti ngang nalalagas ang buhok ni Bimboy. Pakiramdam ko napawi ang bigat na nararamdaman ko dahil sa paghihiganti sa asawa at sa malanding kasambahay na kabit niya. Sa wakas, Chang, nakakapaghiganti na ako sa paraang ito. Gusto ko silang pahirapan ng todo, tulad ng ginawa nila sa aking panloloko. Sisirain ko ang mga buhay nila hanggang naisin na nilang humingi ng tulong sa lahat. Sobrang saya, hindi ba? At least ngayon, ikaw mismo ang nagbibigay ng parusa ano man ang naisin mong gawin sa kanila. Hindi pa po ako kontento, Chang. Kulang pa po yan. Gusto kong subukan yung mga napapanood ko sa telebisyon. Tulad ng alin? Kaya po bang magpalabas ng mga insekto sa bunganga nila? Ang ibig mo bang sabihin ay yung pasusukahin natin sila ng mga insekto? Oo naman, pwedeng-pwede. Sige, Chang, gusto ko yan. At alam ko kung anong kinatatakutan ng mga yan. Gusto kong sumukang malanding si Elise ng mga ipis at bulate. Ang asawa ko naman susuka ng mga uod at palaka. Pagkasabi ko noon ay nangyari nga sa kanila. Nasaksihan ito ni Tatay Dentoy. Maging siya ay gulat na gulat sa nangyayari sa dalawa. Nakita na lang namin na dinala ni Tatay si Bimboy sa ospital. Gulat na gulat ang mga tao sa ospital nang makita nila ang kalagayan ng dalawa. Hindi rin sila magagamot ng mga doktor. Ang tanging makapagpapagaling sa kanila ay ikaw. Walang sino man sa mundong ito ang kayang gumamot sa kanila, lalong-lalo na ang mga albularyo. Kung ganon, hindi po sila gagaling? Mabuti nga yun, Chang, dahil ang gusto ko ay magdusa sila habang buhay. Halika, hayaan mo na muna sila. Kumain na muna tayo. Sige po, nagutom din kasi ko eh.
Siya nga po pala, Chang. Papasok na rin po ako ha. Ayokong sirain sa mga walang kwentang taong kinabukasan ko. Tama yan. Huwag kang magmumukmok. Magpayaman ka. Ipakita mo sa kanila na hindi sila kawalan. Tumango ako at nang gabing yon nakakain ako ng maayos at naging masigla kong muli. Hindi ako pumasok sa kwarto ko dahil bala kong silipin kung ano ang nangyayari sa dalawa. Mula sa tubig, nakikita kong natutulog na sila, kaya nakaisip ako ng kalokohan. Bimboy, bakit mo sinaktan ang asawa mo? Anong ginawa niya para lokohin mo siya? Magbabayad ka! Sino ka? Nakikiusap ako, lubayan mo ako. Bakit ba kita naririnig? Ako ang iyong konsensya. Sisimulan na kitang singilin. Kayo ng kabit mo! Ano bang nangyayari sa akin? Nababaliw na ba ako? Sabihin mo, nababaliw na ba ako? Ganun na nga. Kahit saan mang sulok maririnig mo ko hanggang sa kaibuturan ng isip mo. Nakikiusap ako sa'yo. Lubayan mo ako. Tatay, tulungan mo ako. Anak, gumising ka. Anak! Hingal na gumising si Bimboy. Umiiyak siya habang nakatingin sa kanyang ama. Tay, kasalanan ko ang lahat. Siguro nga, sinisigil na ako sa lahat ng nagawa kong mali sa asawa ko. Ano ba ang pinagsasabi mo? Bakit? Ano ba ang ginawa mo? May hindi ba ako alam sa inyo ng asawa mo? Hindi ba't kakakasal nyo lang? Tay, niloko ko po siya. Alam kong mali ako, pero lalaki lang po ako. Sa kabit ko hinanap ang pagkukulang ng asawa ko sa akin. Ano? Niloko mo ang asawa mo? Anak naman, ang swerte mo na sa kanya, pero bakit ka pa naghanap ng iba? Kung may pagkukulang siya, sana kinausap mo na lang. Kaya pala nang ihatid ko kayo, hindi siya tumuloy dito. Gusto ko siyang makausap, Tay. Tulungan niyo po ako. Ayokong iwan niya ako. Hindi ko alam kung kaya ko, anak. Pero susubukan ko. Nagpasalamat si Bimboy sa kanyang ama. Hindi ko rin namalayan na lumuluha na rin pala ako. Naaawa ka? Sa tingin ko ay kausapin mo ang biyenan mo para malaman niya ang mga saloobin mo. Hindi ko alam, Chang. Ang gusto ko po ay makaganti lang. Ayoko nang makipagbalikan pa sa asawa ko. Kung ayaw mo na talaga, edi sabihin mo sa biyenan mo. Sige po, Chang. Halika nga rito. Alam mo, mahal kita bilang anak ko, kaya ayaw ko rin naman maging masama ka. Niyakap ako ni Chang Goreng. Alam kong alam niya na ayoko rin ang ginagawa ko. Sinabihan niya ako na matulog na dahil may trabaho pa ako kinabukasan. Tinakpan niya ng itim na damit ang planggana. Tara na, iha. Magpahinga ka muna. Hayaan mo munang maging payapa ang iyong isipan. Sige po, Chang. Marami pong salamat. Natulog na ako. Tama si Chang Goreng eh. Ang kailangan ko ay pahinga. Kinaumagahan, nagmamadali akong tumungo sa trabaho. Maaga pa naman kaya tumambay muna ako sa coffee shop kung saan madalas kaming magpunta. Mag-isa akong nandun dahil wala pa naman ang mga kasamahan ko. Maya-maya pa, narinig ko ang boses ng tatay ni Bimboy. Pwede ba akong makiupo, iha? Tay, kayo ho pala yan. Sige ho, umupo muna kayo. Gusto niyo po ba ng kape? Hindi, iha. Bawal ako sa kape. Nandito ako para kausapin ka. Alam kong nagkamali ang anak ko, pero sana mapatawad mo siya. Hindi ko ho alam kung dapat pa ba. Sobrang sakit ng ginawa niya eh. Binahay niya pang kabit niya at hindi lang yon sa bahay pa namin. Ginawa nila akong tanga. Nagtatrabaho po ako para matulungan siya, para bumuo rin ng masayang pamilya. Pero ano ho ito? Wala akong magagawa kung hindi mo siya kayang patawarin. Ganyan din ako dati sa sitwasyon mo. Ang totoo, hindi ko tunay na anak si Bimboy. Ho? Hindi niyo ho siya tunay na anak? Oo, iha. Tulad mo, iniputan ako sa ulo ng kanyang ina. Pareho din kaming nagtatrabaho noon.
Kaya hindi ko rin maibigay ang lahat ng pangangailangan niya, lalong-lalo na ng anak. Ganon din ho kami, Tay. Pero papanong kayo po ang umako sa responsibilidad ng tunay na magulang ni Bimboy? Sobrang hirap nang malaman kong nagtaksil ang nanay niya, Iha. Pero naisip ko asawa ko pa rin siya at mahal na mahal ko siya. Kahit nalabag sa kalooban ko nun, ayoko na akuin ang anak niya. Hanggang sa maipanganak niya si Bimboy. Walang kasing saya ang naramdaman ko. Pero 1 linggo pa lang siya nun nang iwan siya sa akin ng nanay niya para sumama sa ibang lalaki. Mas masahol pa palang ginawa sa inyo ng asawa niyo, Tay. Bakit ho kasi nagagawa pa nilang manakit ng kalooban ng iba para mapunan lang ang pagkukulang ng asawa? Ganun talaga, Iha. Ganun ang natutunan ko sa buhay kapag pala umibig ka. Kasama doon ang magmamahal ka at masasaktan ka. Kasama talaga yun sa buhay. Naiintindihan ko po, Itay. Siguro ho kailangan ko munang makapag-isip-isip. Sa ngayon, Tay, hindi ko pa po siya kayang patawarin eh. Naiintindihan ko, Iha. Humihingi ako ng tawad, hindi para sa kanya, kundi bilang isang ama. Hindi ko man lang siya napagsabihan dahil ang buong akala ko, hindi siya tutulad sa kanyang ina. Tay, alam po ba ni Bimboy na hindi niya kayo tunay na ama? Hindi, Iha. Hindi ko sa kanya sinabi at mas lalong wala akong balak sabihin sa kanya. Mahal ko siya bilang anak kahit na hindi ko siya kadugo. Kahit na siya ay bunga ng pagtataksil. Ang bait niyo po, Itay. Tinanggap niyo siya at hindi niyo pinaampon o tinapon. Napakaswerte po sa inyo ni Bimboy. Hayaan mo. Kaya niya pang magbago, Iha. Tutulungan ko siya. O paano? Magpapaalam na ako. Oras na ng trabaho mo. Maraming salamat dahil nakipag-usap ka sa akin. Sana mapatawad mo siya. Sana nga po. Mag-iingat po kayo, Itay. Umalis na nga si Tatay Dentoy, Miss Winnie. Aaminin kong nakukonsensya ako dahil sa mga nagawa ko. Pumasok na rin naman ako sa trabaho. Inabala ko muna ang aking sarili. Sa araw na yon gusto ko munang kalimutan ang mga nangyari. Pagsapit nga ng hapon nang matapos ako, umuwi ako kagad. Mabuti at nakauwi ka na, Iha. Kailangan mong makita ito. Ang alin po? Buntis ang kabit ng asawa mo. Ngayon, Iha, nasa sayo kung tatanggalin mo ba ang pinataw mong parusa sa kabit ng asawa mo o idadamay mo sa ganti mo pati na ang sanggol. Chang, napakasakit sa akin. Bakit ba nangyayari ang lahat ng ito? Ano bang nagawa kong mali? Wala kang mali. Ang mali mo lang ay nagmahal ka sa maling pagkakataon. Ano ngayon ang magiging pasya mo? Hindi ko po alam, Chang. Sobrang sakit sa akin ng lahat. Lalo ngayon magkakaanak pa sila. Alam niyo ba, Chang? Parang mababaliw na ako. Parang hindi ko kaya ang lahat ng ito. Mag-isip ka ng maayos, Iha. Isipin mo ang kapakanan ng sanggol. Huwag mo siyang idamay sa kasalanan ng mga magulang niya. Chang, tulungan niyo po ako. Hindi ako makapag-isip ng tama. Ang gusto ko lang mapawi ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Pero bakit parang mas lalo lang nadadagdagan? Magpakatatag ka. Kaya mo yan. Tandaan mo ang lahat niyan ay mapapawi rin. Lahat ng nangyayari sa atin ay may dahilan. Ang saklap po nito, Chang. Hahayaan ko na lang po ba silang maging masaya habang ako nagdurusa? Niyakap ako ni Chang Goreng. Sobrang sakit sa akin nang malaman kong buntis ang malanding kabit na si Elise. Halos hindi ako makagalaw, tila nanlalambot hanggang sa hindi ko na malayang nawalan na pala ako ng malay. Pagkagising ko ay nasa kwarto na ako. Naroon din si Chang, nag-aalala sa akin. Ano hong nangyari, Chang? Nawalan ka ng malay, Iha. Sa tingin ko kailangan mo munang magpahinga. Huwag kang magpapaka-stress. Makakasama sa'yo yan. Anong ibig niyong sabihin? Sino ho bang tinutukoy niyo? Kailan ang huli mong dalaw? Mag-iisang buwan na po, Chang. Bakit ho? Buntis ka, Iha. Ho? Buntis ho ako? Sigurado ho ba kayo? Oo, kaya mas mabuting ipahinga mo ang iyong sarili. Makakasama sa anak mo yan. Natatakot ako na natutuwa, Miss Winnie. Natatakot ako dahil iniisip ko kung anong magiging kinabukasan ng aking anak.
Kinabukasan, tumungo ako sa ospital upang siguraduhin kung totoo ngang buntis ako hanggang sa i-ultrasound ako. Doon ko nga nakumpirma na buntis ako at 2 linggo na raw. Napapaluha ako ng mga sandaling yun nang matapos ay dumiretso ko kung saan nakakonfine sina Elise at ang magaling kong asawa. Habang papunta ako ron, mabibigat na hakbang ang pinakawalan ko. Hanggang sa makarating ako sa kwarto kung saan sila nakalagak. Naroon din si tatay, ang ama ni Bimboy. Gulat na gulat siya nang makita ko. Trina, ay mabuti at napadalaw ka. Halika, pumasok ka. Salamat po, tay. Anak, nandito ang asawa mo. Dinadalaw ka niya. Talaga? Nasaan ang asawa ko? Heto siya. Mahal, salamat sa Diyos pumunta ka rito. Alam mo bang miss na kita? Nagsisisi na ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Babalik ka na ba sa akin? Hindi ako naparito para makipagbalikan. Narito ako para iabot to sa'yo. Annulment papers? Mahal, wag naman sana tayong umabot sa ganito. Hindi ko kayang mag-isa. Ito ang tanging paraan para magsama kayong dalawa. Bumuo kayo ng pamilya. Alam kong magkakaanak na kayo, kaya hindi na natin dapat ipagpatuloy ang relasyong ito. Mahal, sorry. Pero hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. Handa akong magbago at magdusa. Huwag mo lang akong hiwalayan. Iha, gusto mo ba ng maiinom? Hindi na po, itay. Maaari ho ba tayong mag-usap kahit sandali lang po? Oo naman. Halika, umupo ka rito. Doon na lang po tayo sa labas, tay. Tumango na lang ang ama ni Bimboy. Nauna akong lumabas at pagkatapos sumunod siya. Anong pag-uusapan natin, Iha? Itay, buntis po ako. Buntis ka? Ay, magkakaapo na ako. Siguradong matutuwa si Bimboy kapag nalaman niya na magkakaanak na kayo. Tay, natatakot po ako. Natatakot ako na baka hindi kami ang piliin niya. Huwag kang mag-alala, Iha. Pina-DNA test namin ang pinagbubuntis niya. Tay, maraming salamat po. Pero kailangan ko pong umuwi. Naghihintay na po kasi sa akin ang tiyahin ko eh. Gusto mo bang ipahatid kita? Hindi na po. Magko-commute na lang po ako. Hindi naman po kalayuan ang tinutuluyan ko dito eh. O siya, mag-iingat ka. Umuwi na ako. Yumakap ako kay Tiyang Goreng. Sinabi ko sa kanya na pinuntahan ko si Bimboy. Malaki ka na, Iha. Hindi ko na kailangan pakialaman pa kung anong gusto mong gawin. Tiyang, may pag-asa pa po bang matanggal ang kulam sa kanila? Tama po kayo. Hindi po dapat madamay ang pinagbubuntis ng kasambahay namin. Kung yan ang gusto mo, sige, tatanggalin natin ang kulam. Pero sa tingin mo ba ay magbabago na ang asawa mo? Hindi ko po alam. Pero sa tingin ko po, pinagsisihan na niyang lahat ng nagawa niyang mali. Kahit gaano man kalaki ang nagawa ng tao sa atin, pwede pa rin siyang magbago. Bakit hindi mo subukang ayusin muli ang relasyon niyo? Huwag mo akong gayahin. Nagsisi akong hindi ko napatawad ang asawa ko. Susubukan ko po, Tiyang. Nang araw ding yon, tinanggal din namin ang kulam. Humingi ako ng kapatawaran sa itaas. Ipinagdasal ko na ang Diyos na lang ang bahala sa kanila. Kinaumagahan, narinig ko ang bulungan ng mga kasamahan ko. Nakalabas na raw ang asawa ko, pati na rin ang kabit niya. Hinayaan ko na lang sila sa kung ano man ang sasabihin nila. Basta ako, gusto kong magsimula ng bagong buhay, kasama ang magiging anak ko. Minsan habang ako'y naglalakad sa hallway, papasok sa trabaho, nakita ko si Elise. Nakita niya ako at pakiramdam ko, balak niya akong kausapin. Naglakad na lang ako at hindi siya nilingon. Hanggang sa tawagin niya ang pangalan ko. Ate Trina, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Kung makikiusap ka na ibigay ko sa'yo ang asawa ko, sige sayo na. Hindi ito tungkol kay Bimboy. Tungkol ito sa mga ginawa ko sa inyo. Okay na sa akin yun. Huwag kang mag-alala. Pinapatawad na kita. Ate Trina, patawarin mo sana ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Aminado ako na naging kabit ako ng asawa mo.
Pero ni minsan hindi niya pinaramdam sa akin na mahal niya ako. At aaminin kong hindi lang ako sa kanya nakikipagsiping. Nang malaman kong buntis ako, sa kanya ko sana ipapaako. Pero naisip ko na mali yun dahil hindi naman siyang nakabuntis sa akin. Bakit mo pa kailangan sabihin sa akin yan? Ayos na sa akin, tsaka matagal na yun. Gusto kong magkaayos kayong mag-asawa. Ayusin niyo ulit. Aalis na rin ako. Sana mapatawad mo ko sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Pinagsisisihan ko na talaga yun. Aalis na ako. Akmang aalis na siya nang hawakan ko ang braso niya. Nagtataka siya nang makitang lumuluha ako. Pinapatawad na kita. Sana makakita ka ng lalaki na tunay na magmamahal sa'yo. Alagaan mong anak mo. Pwede kang bumalik kahit na anong oras mong gustuhin. Talaga? Pinapatawad mo na ako, ate? Diyos nga nagpapatawad eh. Ako pa bang tao lang? Pwede ka namang hindi umalis eh. Magsimula tayong muli. Hindi na ate. Baka muli kaming matukso eh. Kakapatawad mo lang sa akin. Ayoko nang gumawa ng mali. Gusto kong magbago para sa anak ko. Tama. Sige, mag-iingat ka. Heto, tanggapin mo to. Tulong ko yan sa'yo para makapagsimula ka ulit. Ang laking pera nito, ate. Huwag mo nang alalahanin pa. Sa'yo yan. Niyakap niya ako at niyakap ko rin siya pabalik. At pagkatapos nagpaalam na siyang aalis na. Hinayaan ko siya at parang nabunutan ako ng tinik ng mga sandaling yon. Dahil humingi sa akin ng kapatawaran ang isa sa taong nanakit sa akin. Pumasok na ako sa trabaho. Pag-uwi ko naman, sinabi ko kay Tiang Goreng ang mga nangyari. Lalong-lalo na ang paghingi ng tawad ni Elise. Masaya akong marinig yan. Ngayon lang kita ulit nakitang nakangiti. Ang sarap po pala sa pakiramdam kapag nagpatawad ka. Paano ang asawa mo? Handa ka na bang patawarin siya? Kaya ko na po, pero hindi pa po kami nagkikita eh. Gusto mo ba siyang makita at makausap? Alam kong mahal na mahal mo pa rin siya. Hindi naman po mawawala yun, Tiang eh. Tama po kayo. Sa pag-ibig, kasama palang nasasaktan ka. Doon mo rin malalaman kung gaano mo kamahal ang isang tao. So, mahal mo pa rin ako? Bimboy? Tiang, bakit hindi niyo sinabing nandito si Bimboy? Gusto kitang isurprise eh. O paano, lalabas muna ako para makapag-usap kayo. Lumabas na si Tiang Goreng. Naiwan naman kami ni Bimboy. Nagulat ako nang yakapin niya ako ng mahigpit. Yakap na kay tagal ko na ring na-miss. Mahal, sana mapatawad mo na ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Gusto kong magsimula tayong muli bilang mag-asawa at para na rin sa magiging anak natin. Oo, mahal pa rin kita. Hindi yun mawawala. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka isang araw, muli mo na naman akong saktan. Ayoko nang magsayang pa ng luha. Pinapangako ko, hindi na kita sasaktan. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa ko na ipapakita na mahal kita. Sana nga totoo yan. Nagyakapan kaming mag-asawa. Muli kaming nagsama at sa pagkakataong yun, pinakita niya na sa akin ang kanyang pagmamahal. Sa pag-ibig pala, Miss Winnie, kasama ang nasasaktan ka. Huminto na ako sa trabaho para harapin ang pagiging isang asawa at mabuting ina. Sa ngayon po, 4 na po ang anak namin ni Bimboy. Maayos kaming namumuhay kasama ni Tiang Goreng. Nakakabigla lang dahil may pinakilalang boyfriend si Tiang Goreng. Mayaman po at galante. Kaya naman bumukod na sa amin ang tiyahin ko. Masaya ako dahil muli niyang binuksan ang pintuan ng kanyang puso para muling umibig. At least kahit papano meron ng mag-aalaga sa kanya. Si Tatay Dentoy naman nagkaroon din ng kasintahan ngunit mas bata sa kanya. Hindi na namin pinaalam kay Bimboy ang totoo niyang pagkatao. Hihintayin ko na lang na si Tatay Dentoy ang magsabi sa kanya ng katotohanan. Ang katotohanan na hindi tunay na anak ang asawa ko. Sana po ay nagustuhan niyong ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ito ng walang shoutout. Shoutout po kay Che Love, kay Sir Jaime Constantino na nagbabahagi ng karanasan niya at nagkokomento po sa kwento natin. Kay Igorotang Pobre, kay Arcel Silvano, kay Pearl Torres,
Shoutout din po kay Risa Gonce, kay Sheila Migue, kay Josephine De Peñosa, kay Maria Jennifer Omiga na nagsabing nice story po sa Desperada na Dalaga upload. Salamat po ma'am at nagustuhan nyo. Hello din po kay Resel Galope na nag-comment sa Desperada na Dalaga upload. Ang sabi po niya, napakaganda ng storyang ito, isa sa pinakamagagandang story na inihain nyo sa amin. At ang ganda ng voice nyo, napakalambing po. Naku, ang ganitong komento po ang sobrang nakakataba ng puso ko. Maraming salamat po ma'am. Shoutout din po kay Vivian Baterbonia, kay Miles, kay Jasmine Sason, kay Maria Benitez, kay Ma'am Lydia Lopez, kay Ma'am Angelina Ignacio, kay Chloe Abalos, kay Mil Rose Galvez, kay Jackie Cavan at sa Tropa Hime, kina Jenny, Vasti, Sara, Vien at kay Claire. Hello din po kay Lynn Mesa, kay Alfreda Alano, kay Maribeth Peldonan, kay Gemstone Claro, kay Riri Belason, kay Myla Dumalag, kay Ma'am Belen Malbas, kay Rubilin Eneria at sa Eneria family. Shoutout din po kay Jennifer Lopez, kay Maria Tesnape, kay Miss OBR Travels, kay Vivian Madriñan, kay Sigbinan sa Sweden, kay Jane Ruiz, kay Evelyn Cantos Palatao at sa Cantos Palatao family. Hello din po kay Random Videos o MC, kay Ma'am Rosalina Bogayon, kay Shirley Magalyon, kay Jessamy Chavez, kay Lance MBB, kay Ma'am Reg Picache at kina Laila Luminoque, kay Jaime Picache Morales, kay Clarence Josh Mantala, kay Hazel Joy Don, kay Jermaine Picache Morales, kay Ezekiel James Don at kay Sabrina Jazz Don. Salamat po sa inyong lahat na nag-comment at nakinig. Abangan nyo pa po sana ang mga susunod kong upload ha. Huwag nyo pong kalilimutang mag-subscribe, like, share and comment sa stories natin. Para po mabilis nyong makita kung may bago tayong upload, pindutin nyo lang po ang notification bell para lagi po kayong updated. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.